Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na matagal binalot ng buot at ganit ang puso. Siya ay si Raquel. Ang mga babae hindi kailangan mag-aral dahil mag-aasawa lang naman. Yan ang paniniwala ng nanay namin, kaya hindi siya nagsikap na papag-aralin kami. Buti na lang, meron kaming tatay na may pagpapahalaga sa edukasyon, kaya nakapagtapos kaming magkakapatid. Pero dahil sa paniniwalang yon ni nanay, kaya tumanda akong mayroong nakatagong galit at sama ng loob sa kanya. Nay! Ay, ang ganda ko na, ni Raquel! Salukuin mo na! Nag-ahay na ako! Los, tara na. Mukhang maraming dala. Oo, Tay! Tay! Nakauwi rin kayo sa bakas. Mga po Ay, sige siya. Sige na, pasok na kayo, ate! Kami nang bahala sa mga gamit nyo! Ay, salamat. Naku, ibang-iba ng itsura ng bahay ah. Ang tagal ko palang hindi nakauwi. Oh, Raquel! Tuloy kayo! Anay, Ay, Marco. Hawakan ka ng Diyos. mano po, Nay. Oh, ang tama-tama mo na. Kung nakita niyo pa lang sa akin, pag sasabihin niyo. Ano ako? Ang habang panahon natin hindi nagkita. Talagang yung taba ko yung napansin. Ako mukhang magaling mag-alaga. Ito manugang ko. Lagi ko kasing napapabayaan sa kusina. Ay, siya. Mabuti pa kumain na kayo. Nakain na ako. Tayo na sa kusina. O ito, kasya yan sa anak mo. Salamat, ate. Tiyak, matutuwa nito si Kikay. Kumusta naman kayo dito? Uy, ayos naman. Mabuti natitiis mo yung ugali ni nanay. Si nanay? Oh, okay naman siya kasama. Mas mabuti nga naririto kami kasi natutulungan niya ako sa pag-aalaga ng kulit ko. Di ka ba naririndi sa mga comments niya, pero the book? Ay, ate, sanay na ako kay nanay. Talagang pintasera yan. Madalas nga natatawa na lang ako sa kanya eh. Naku, eh sana lahat mahaba ang pasensya tulad mo, Rose. Kung ako yan, napagsabihan ko na yan palagi si nanay. Sa tono ng pananalita mo, ate, parang hindi ka pa rin nakaka-move on sa mga nangyari noon. Naku, kahit siguro anong gawin ko, hindi ko yun makakalimutan. Sige, send mo na lang sa email para ma-check ko, okay? Okay, sige, salamat. Oh, Raquel. Mag-almusal ka muna. Tulog pa yung mag-aama ko. Bakasyon ka pero nagtatrabaho ka pa rin ba? May kahapon mo ba napapansin na may panayang tawag sa'yo? Oo. Hindi ko naman sila pwedeng basta nilang pabayaan. Napakasipag mo naman. Oh. Siyempre ho. Alam niyo bang ako ang kauna-unahang babaeng naging vice president ng company namin? Oh, talaga? Mabuti na lang. Pinag-aral kami ni tatay noon. Kaya nakapagtapos ako ng 4 na taong kurso at nakakuha ko ng ganito paayos na trabaho. Eh kung hindi, kung naniwala ako sa inyo na ang babae hindi na kailangan mag-aral dahil mabubulok lang naman sa bahay kapag nakapag-asawa na, o edi sana wala ako sa ganitong estado ng buhay ngayon. Kaya yung mga anak ko, sinasabi ko talaga sa kanila na mag-aral silang mabuti dahil mahalaga ang edukasyon sa buhay ng tao, lalo na sa mga babae. Hanggang kailan kayo rito, Kuya Mo? Baka isang buwan na kami rito. Buti na papayagan kayo ng mga pinagtatrabahuan nyo na makapagbakasyon ng ganyang kahaba, no? Kasi naman, napakatagal namin bakasyon eh. Pero nga, yung mga apo ko, mga bata pa yan, ang huli niyong bisita rito eh. Eh, malalaki na. Pero
lang talaga kami ni Raquel kasi parehong maganda ang nakuha namin trabaho. Dahil yan kay tatay. Bulutan niyo. Uy! Sarap nito, adobo. Kung hindi dahil kay tatay, hindi tayo makakarating kung nasaan tayo ngayon. Di ba, Fernan? Tama ka, ate. Alam mo ba, Mon? Kung ano-anong trabaho ang pinasok ni tatay para lang mapag-aral kami. Aba, siyempre, obligasyon ng magulang na papag-aralin ang kanyang anak. Eh, bakit si nanay? Ayaw kami papag-aralin ni Rose. Kasi, babae daw kami. Ay, sa una lang naman yun. Alam mo, gano'n ang paniniwala noon ng nanay mo. Kasi nung panahon namin, ang talaga ang mga babae sa bahay lang. Ay, naku, kahit na. Para sa akin, pinagmalupitan niya kami noon dahil ayaw niya kami matuto. Hindi totoo yan, Raquel. Katuwang ko ang nanay niyo sa pagtataguyod sa inyong tatlo. Yan na naman kay tatay, pinagtatanggol na naman si nanay. Totoo naman. Kung hindi ako sinusuportahan ng nanay niyo, may kahit anong klaseng pagsisikap ko noon, eh hindi ko kayo mapagtatapos. Nay! Nay! Raquel! Nasa kusina ako! Ano nagbigay kay Cheche ng sinigang na hipon kanina? Bakit? Ipinakakain ko naman ang mga anak ko. Eh, bakit kailangan niyo pang makialam? Umalis kasi kayo kanina. Sabi ko, tanghali na, hindi pa nag-aalmusal yung apo ko. Dinalang ko ng pagkain. Hindi ko naman ginagutom yung mga anak ko. Masyado kayong pakialamera. Ano? Allergic sa hipon yung bata? O tingnan nyo ngayon, nangangat eh. O ngayon, kaya nyo bang magamot ang allergy niya? Buti kung may gamot yan. 20 minutos na ang sentro mula dito sa bahay. Anak ko pasensya na. Kasi naman huwag kayong maghihimasok. Tama na yan. Tay! Alam mo palang may allergy ang anak mo eh. Dapat palagi kang nagdadala ng gamot. Isa pa, 12 anyos na ang anak mo. Hindi ba niya alam na may allergy siya at kinain pa niya yung binigay ng lola niya? Kinakampihan niyo ba si nanay? Hindi ito kampihan o kung ano paman, Raquel. Ayoko lang na marinig kang pinagsasalitaan mong nanay mo na para bang akala mo hindi siyang nakatatanda sa'yo. Ba, matuto kang gumalang sa magulang mo. Nagkano pala kayo ni nanay kahapon? Ate, alam mo, napapansin ko, may mga pagkakataon na hindi naman masyadong big deal. Pero kapag si nanay ang involved, ang bilis mag-init ng ulo mo. Dahil ba, hindi mo pa rin siya napapatawad noon? Hindi mo pa rin ba nakakalimutan yung mga panahong pinatitigil na tayong dalawa sa pag-aaral? Kasi mga babae tayo. Ate, ang tagal-tagal na nun. Tsaka, eto ka, maangal sa buhay mo. Bakit ba hindi mo na yun ibaon sa limot? Ewan ko ba? Di ko rin alam, Rose. Pero mula nun, naging malayo na ang loob ko sa kanya. Di ko rin alam kung paano ko siya patatawarin. Isipin mo na lang ang lahat ng mga sakripisyong ginawa niya. Para sa atin. Ayaw na tayo mag-aral noon nang makita niya hindi niya tayo kayang pigilan. Hindi naman siya kumontra, hindi ba? May mga araw ka bang naalala na hindi niya tayo pinagdadalang almusal bago pumunta sa klase? O kaya naman ay hindi ipinaghanda ng merienda kapag umuwi tayo sa hapon? O di ba pag uniforme natin, siya ang naglalaba? Ate, huwag mong tingnan yung isang pagkakataong sinubukan niyang hadlangan ang mga pangarap mo. Ang alalahanin mo, yung mga pagkakataong tinulungan niya si tatay
para dugtungan ang bawat baitang ng handang inaakyat natin patungo sa kung nasaan man tayo ngayon. Uuwi na tayo bukas. Ay, naku. Baka magbilang na naman tayo ng tao bago makabalik dito. Matanda na rin ang nanay mo, no? Wala ka bang planong ayusin na ang inyong relasyon? Kaya ko ba? Saan ka ba nahihirapan? Mon, Patawarin mo na siya. At patawarin mo na rin ang sarili mo. Ha? Walang magandang ibubunga. Iipon mo ng sakit dyan sa puso mo. napakatagal ng panahon na may sama ako ng loob sa kanya. Kaya, parang mas komportable ako dito sa puso ko. Kapag nawala ito, pakiramdam ko, magiging mahina ako. Magiging malambot ang puso ko sa kanya. Nanay mo siya. Nanay mo rin. Siya ang nagduwal sa'yo. Wala sa mundo ito. Wala siya. Hindi mo ba kayang lunukin ang pride mo para sa kanya? Oo, inimpake ko ng lahat ang dadalhin niyo. Teka, padadalang ko sana kayo ng daing. Pwede bang kumain ito ang mga anak mo? Oo, Nay. Pwede. Ay, siya, sige. Babalutin ko na ito. Ano ba mga pagkain hindi pwede sa kanila? Plano ko kasi kapag may pera, padadalang ko kayo doon sa address niyo. Huwag na po kayong mag-abala. Hayaan nyo. Taon-taon na ho kaming uuwi rito. Ga? Oo. Siya nga pala. Para sa inyo. Ito. Oh, meron din akong pasalubong. Akala ko nakalimutan mo. Kasi pagdating niyo, ang tatay mo, si Rose at si Fernan, may natanggap na pasalubong. Ang sabi ko, ha? Baka nakalimutan niyo lang yun sa akin. Gagandang duster. Tama. Kumana nga yung mga duster ko dyan. Pasensya na kayo, Nay. Yan lang ang nabili ko para sa inyo. Kailangan ko. Ay, kahit bihira kang umuwi rin eh. Ay, hindi mo pa rin nakakalimutang paborito ko, duster. Wala po. Nalulungkot lang ako. Kasi uuwi na kami sa Manila. Matagal na naman namin kayo hindi makikita. Ay, yun ba? Huwag ka mag-alala. Pag may panahon kami ng tatay mo, hindi kami na lamang ang bibisita sa'yo doon. Ay, Huwag ka lang umiyak. Ano ka ba? Para kang yung bata ka pa na kapag hindi kita isinasama sa bayan, pumapalaho ka ng iyak. Talagang ikaw, oh. Ay, salamat dito sa mga duster, ha? Ang ganda! para akong nabunutan ng tinig sa lalamunan ng mga oras na yon. At nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil napatawad ko si Nanay. Bago pa man maging huli ang lahat. Ako po si Raquel. At ito ang aking buhay. Mahirap ang magpatawad.
Ngunit mas mahirap ang mabuhay na may kinikim-kim na galit para sa ibang tao. Ang galit ay tulad ng lason na nakamamatay, kung kaya hindi natin ito maaaring itago ng matagal sa ating mga puso. Sigra, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Raquel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiama sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Navarro. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ngayon ang kwento ng buhay ng isang amang muntik nang maging hadlang sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Siya ay si Dan. Mataas ang standard ko sa aking mga anak. Gusto ko palagi silang bida. Kahit nung nag-aaral sila, hanggang sa ngayong nagtatrabaho na. Ngunit isa sa kambal kong anak ang mahina ang loob. At hindi ko yun nagustuhan. Maymay, anak, anong matatanggap mong incentive dahil ikaw ang employee of the year sa kumpanya nyo? Trip to Hong Kong! Talaga? May, ako ba isasama mo? Siyempre! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kung nasaan ako, dapat nandun ka rin. Ang mama mo na lang ang isama mo. Ma? Hoy, G-Boy. Magtrabaho ka rin ng maayos para makakuha ka ng ganitong incentives tulad nung kay Maymay. Hindi yung puro ka asa sa kakambal mo. Opo pa. Si mama mo isama mo para makapag-relax naman yan. Dahil palaging stressed out, kaaalaga sa inyo. Naku, ayos lang na kung kayo ni Chico yung ipapatong ko. Mga bata pa kayo, kaya dapat mag-enjoy kayo. Ma, ikaw na lang. Kasi hindi ka pa nakakapuntang Hong Kong. At least, ako bata pa. Baka next year, baka pamasyal na rin ako sa abroad kapag nakaipon ko. Jesus. Paano ka makakapamasyal sa abroad sa lagay mong yan? Baka nga lagi kang nakakagalitan ng boss mo dahil hindi ka nag-perform na maayos. Gayahin mo si Maymay. Kahit nung nag-aaral pa kayo, palaging number 1. Ikaw naman, palaging kulelat. G-Boy, huwag mo nang pansinin yung mga sinabi ni Papa, ha? Sanay na naman ako sa kanya. At saka totoo naman eh. Hindi naman talaga kasi ko kapareho. Masyado tayo malayo sa isa't isa. Kahit sabay tayong ipinanganak. Sus, hindi ka naman mahina eh. Simpleng tao ka lang kasi. Hindi ka kagaya sa akin, ha? Bida-bida. Huwag mo alalahanin. Hindi mo naman ako kailangang i-comfort. 25 years old na ako. 2 dekada ko nang narinig ang mga ganong salita kay Papa. Kaya hindi na yung bago sa akin. Pero, sure ka bang si Mama na lang ang pasasamahin mo sa Hong Kong? Final na ba talaga? O sige, sa susunod, kapag ikaw naman ang nagka-incentive, o kaya kapag nakaipon ka, pa-share tayo sa Indonesia. Oo. Di ba sabi natin, ikutin natin ang buong mundo? Oo, at tuto pa rin natin yun. G-Boy, Yes, Mama. ikaw ang ipapadala ko sa branch natin sa Singapore. Naku, Mag-prepare ka na, ha? bakit po ako? Anong klaseng tanong yan? Ma'am, ayoko po. Hindi ko po kaya.
Baka po malugi tayo kapag akong ipinadala nyo doon. Malaking project po ito. Hindi ko po kaya. Anong hindi mo kaya? Ako ang pumili sa'yo. Wala ka bang tiwala sa akin? Ma'am, mahina po ako. Talaga pong hindi ko kaya. Maghanap na lang kayo ng iba. G-boy. Sorry po. Hindi ko po kaya. Oh, kumusta ang biyahe niyo? Naku, sayang. Hindi ka kasama. Ay, sa susunod. Tiyak namang may matatanggap pang mga ganitong perks si Maymay. Di ba, anak? Oo pa. O kaya naman, malay nyo, si G-Boy. Asa ka doon. Ay, siya nga pala. Nasa si G-Boy pa? Nasa trabaho. Mag-overtime daw, sabi sa akin. Ah, sige po, ayusin ko lang itong mga gamit. Oh, sige na, anak. May mga pasalubong ba kayo sa akin? Yung pinabili ko sa yung ref magnet, meron ba? Ay, di syempre. Alam ko, collection mo yun eh. Kaya bumili ako. Hoy! Ay, naku. Bina ka naman. Nagulat ka eh. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Ikaw Ano? ano tong nalaman ko? Ano? Hindi mo rin tinanggap yung posisyon sa Singapore. Oo. Bakit? Ako naman, sayang yung opportunity. Ano ka ba, Maymay? Singapore yun. Mga foreigner ang i-handle ko. Tapos, ang mga kakausapin ko kliyente galing sa mga multinational companies. Oh, Sayang! Napakalaking opportunity nun. Aba, hindi lahat nabibigyan ng ganung chance. My God, try mo na ito para napatunayan mo sana kay Papa na magaling ka. hindi ako magaling. Hindi ko kayang ganong trabaho. Hindi ako magaling. Hindi ako fit sa trabaho yun. Masaya na ako sa ganito. Kontento na ako na nakakapagtrabaho ko na maayos dito sa Pilipinas. G-boy naman. Ano ka bang klaseng tao ka? Ano? For sure, hindi ka bibigyan ng ganung offer kung wala kang kakayahan. Tama na yan. Ang mabuti pa, kwentuhan mo na ako ng Hong Kong trip niyo ni Mama. Dali! Ewan, Ano? babaliw ako sa'yo. Promoted ka na naman, May. Proud na proud talaga ako sa'yo. Salamat pa. Oh, di mas malaki ng obligasyon mo ngayon, anak. Oo nga po. Kaya kailangan ko mag-double effort. Ikaw, G-Boy. Kailan ka mag-promote? Ilang taon ka na dyan sa trabaho mo? Kung anong posisyon mo nung nag-apply ka, ganun pa rin hanggang ngayon. Ayoko pong ma-promote pa. Ano? Okay na ako sa ganito. Pahira ka talagang tao ka. Nakukontento ka sa ganyang posisyon? Hindi wala ka nga yatang maipon dahil ang baba na sweldo. Dan, tama na. Pag tayo. Eh, bobo kasi itong anak mo eh. Ba naman? Nakukontento sa ganyang klaseng trabaho. Hoy, hindi kita ginastosan sa pag-aaral mo noon para maging ganyan lang, ha? Dan, ano ba? Kumakain tayo. Sorry pa. Sorry kung hindi ko ma-meet ang standard nyo. Sorry. Ito ang tandaan mo, G-Boy. Wala akong anak na mahinang kagaya mo. May. Gabi na. Ba't hindi ka pa natutulog? Pa, may gusto sana ko sabihin sa inyo. Ano yun? Tungkol kay G-Boy. Bakit? Alam niyo ba? Mapopromote na sana siya. Actually, sa Singapore sana siya ma-assign ng boss niya. Siya ang mag-handle ng office nila doon. Kaya lang hindi niya tinanggap ang offer. Tanga talaga. Sana tigilan niya na yung paggamit ng mga salitang tanga, bobo,
mahina. Okay, G-Boy. Mas magaling ka sa kanya. Magkambal kayo pero malayo siya sa'yo. At sana rin po, huwag niyo na kaming palaging ikinukumpara sa isa't isa. May. Magkaiba kami, pa. Magkaiba kami ni G-Boy. Pero pareho kaming may kakayahan. Hindi lang po ako ang magaling. Kung tutuusin, mas magaling sa akin si G-Boy. Kaya lang, ayaw niya nakakaagaw ng atensyon. Napakasimple niyang tao. Marahil nawalan na rin siya ng tiwala sa sarili niya. Kasi palagi ninyo sinasabing mahina siya. Pinaniwalaan niya yun pa. Kaya kahit napipili siya sa mga mas malalaking project, hindi niya tinatanggap. Kasi ang akala niya, hindi niya talaga kaya. Pa, magkapatid kami ni G-Boy. Huwag niyo po sana kami gawing magkakumpetensya. Mahal kong kakambal ko. At ayokong may isa sa amin na pinatratong iba. Pareho niyo po kami pa. Sana, pareho niyo kaming mahalin. G-Boy, once in a blue moon lang dumating ang opportunity nito. Ayoko. Okay na ako rito. Noong ka lang naman ayan ka lang naman. Noong unang beses kang sinubukang i-reassign ni boss sa Singapore, inayawan mo. Hindi ko kaya yun. Ngayon ayaw mo na naman. Sayang, pre, sayang. Libreng 6-month training abroad. Abay, kapag nakapagtapos ka nito, maaari kang ma-promote pare sa mas mataas na posisyon. Tataas pa ang sweldo mo. May mga incentives pa. Pare, career advancement to. O, ayaw mo bang makaipon agad? Saka isa pa, sabi mo, di ba, pangarap mong makaikot sa buong mundo. Kasama ang kakambal mo. Naku, pare, makakatulong ka ng malaki. Isa pa, mas magiging secured ang future mo rito, pare. Ano ba? Sige na. Tanggapin mo rin to. Oh, G-Boy! Mauna na ako sa'yo, ha? May meeting kasi kami. Kailangan maaga ako. Sige, ingat ka. Yung lunch pack mo, baka maiwan mo na naman. Oo nga pala. Naku! Alam mo, the best ka talaga. Kayo loves na loves kita. Kinikis mo naman ako eh. Nakareserve na ito para sa magiging girlfriend ko. Skip! Kailangan ko naman ang baon mo. At umalis ka na kasi malilate ka na. Yes, sir! G-Boy, Ay, pa? ito ang suot mo ngayon. Ano ito? Di ba nakikita ko ano yan? Long sleeves. Bagong bili ko yan. Kailangan na rin ng mama mo. Oh, Yan ang isusunod mo. At sabihin mo sa boss mo na tinatanggap mo ang offer niya. paano niyo hong nalaman? Kinausap ako ng pinsan mo si Bong. Sabi niya ayaw mo na naman daw tanggapin yung training abroad. Anak, I'm sorry. Patawarin mo ko. Kung palagi kitang minamaliit at ikinukumpara kay Maymay. Pero gusto ko lang sanang mas mag-effort ka pa. Hindi ko alam. May ibang dinudulot sa self-esteem mo na mga sinasabi ko. Sorry, anak. Magaling ka dahil anak kita at deserve mo ang pagkakataong ito kaya tanggapin mo na. Mula ng araw na yon, parang naging ibang tao ang anak ko.
Ngayon, nasa ibang bansa siya matapos matuloy ang kanyang promotion. Kung may pinagsisisihan man ako, yun ay ang mga pagkakataong sana ay napalakas ko ang loob ng anak ko. Pero panay pagmamaliit ang ginagawa ko. Pero ngayon, napagtanto kong ang anumang sinasabi natin sa ating mga anak ay siyang tumatatak sa isip nila at maaari itong makabuti o kaya naman ay makasama sa kanila. Ngayon, alam ko na kung paano hindi mahahadlangan ang pangarap at kinabukasan ng aking mga anak. Ako po si Dan at ito ang aking buhay. Bilang mga magulang, tayo ang dapat nagpapagabay at nagpapalakas ng loob sa ating mga anak. Dapat ding magsilbi tayong matatag na support system na pagkukunan nila ng tapang at lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Marag Siganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, at Mel Benamin sa papel na Dan. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labano. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isa na namang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad ni Danilo. Bata pa ako ay pangarap ko na maging pulis. Kaya naman ang ito'y aking mabot. Ay, nakuha ko ang lahat ng pag-iingat sa aking pangalan at kapangyarihan. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Yes, papasalan kay kilos na masama. Maawa po kayo. Huwag niyo po ako sasaktan. Hindi po ako masamang tao. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Nahulihan ka namin ng shabu. Kaya dapat lang na makulong ka. At tiyak na maraming buhay na ang pininsala mo. Hindi ka na natakot sa batas, ha? Napakabata mo pa. Sama na lang trabahong pinasok mo. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako masamang tao. Ganon? Pangalawang beses ko lang po yung pagtutulak. Ilan mo pagsasabi ng hindi ka masama. Kapag natutunan ka, may kasalanan ka na. Hindi lang sa batas ng tao, kundi maging sa Diyos. Dahil ipinapahamak mo ang kapwa mo. Wala po yun. Gusto ko ba ipagamot ang nanay ko eh. May sakit po siya. Ano? May buka po siya sa matres. At kailangan niya maoperahan agad. Gusto ko ba ipagamot sa sarento kaya taas mo ang pagtutulak. Diyos ko, ang anak ko, nakakulong pala. Kaya pala hindi siya nakauwi kagabi. Alam niyo po ba ang trabaho ng anak niyo, Aling Isabel? Hindi po, sarento. Ay kung nalaman ko yun, ay hindi ako papayag. Ang alam ko ay namamansada siya ng tricycle para mabuhay kami. Mula nung ako'y magkasakit, siya nang mag-isang nagtrabaho para mabuhay kami ng isa pa niyang kapatid. Nasaan po asawa niyo? Patay na ho. Sarento, Danilo, mabait ang anak ko. Maaaring natukso lang siyang gumawa ng masama dahil sa kalagayan ko. Maawa na kayo, kulayain niyo siya. Ako hindi po pwede ang gusto niyo, Mrs.
Nagkasala po ang anak ninyo. Kaya talagang mautulog po siya. Dapat po kasi naging matatag siya sa pagharap sa mga pagsubok. Pero yan po naman. Tutulungan ko po kayo upang makapagpagamot. Ilalapit ko kayo sa mga ahensya na tumutulong sa mga katulad niyo. Danilo, kumain na tayo. Paborito mo yung ginagaang hipon, di ba? Sarap pero mamayang konti na lang, Herlinda. Oo, bakit parang malungkot ka? Meron bang problema sa presinto? Eh, wala naman. Naawa lang ako sa pamilya nung isang pitsuging pusher na nahuli namin kahapon. Nahulog siya sa trabahong yun. Sa hirapan. Siya ang breadwinner ng pamilya. Wala na siya naman. May bukol pa sa matris ang nanay. Marapat din namang bigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Iba nga pala ako. Nasaan si Carlo? Kanina pa ako nito pero hindi ko siya nakikita. Wala namang pasok sa university ngayon. Isinama siya ni Darren. May pupuntahan daw silang birthday party. Oy, baka naman pababayaan naman ating anak na niya pag-aaral, ha? Dahil sa pakikipagrelasyon sa Darren na yun. Hindi. Nag-aaral pa rin mabuti ang ating si Carol. Huwag ka na. Buti naman. Alam mo kung ano masusunod? Ayoko muna makipagnobyo siya. Alam, dahil sa pakiusap mo, pumayag ako. Danilo, mahal niya si Darren. Ayoko naman mag-rebelde si Carol. Kaya, yun, pinayagan ko na. O siya, sige. Basta, kung may problema sa ating anak, ha? Huwag mong ililihim sa akin, ha? Para agad nating masolusyonan. Carol, mamaya ka na umuwi. Maaga pa naman eh. Mamaya na lang kita ihatid. Pero Darren, nag-aalala si Inay na mapansin na ni Itay ang madalas ang pag-uwi ng gabi. Ikaw naman kasi. Gabi-gabi natin mo ko dinadala dito sa bahay mo. Bakit? Masarap naman ang ginagawa natin. Pareho tayo nag-i-enjoy. Oo, tapos na naman tayo eh. Gatid mo na ako. Mamaya na nga. Meron pa tayong gagawin. Ano pa? Oh. Darren! Alam ko siya buna sa maliit na plastic na yan, ha? Oo, mo sabihin mo. Sasamahan mo kung bumata ngayon. Oo. Lahat naman ang gusto mo, sinusunod ko, diba? Ayoko naman yan. Kung talagang mahal mo ako, gagawin mo ang gusto ko. Carol, mag-usap nga tayo. Ano ba yun, Nay? Hinihintay na ako sa labas si Darren. Sandali lang. Lumapit ka rito. Ano ba kasi yun? Mamaya na lang sa'yo, Nay. Lalo pang bumaba ang mga manikabuhan. Kasi naman nahihirapan ako sa ibang subject namin eh. Ang sabihin mo, bunga yan na pagsama-sama mo kay Darren. Laging gabi na kayo umuwi. Hindi ko na sinasabi sa tatay mo ang ginagawa mo dahil baka kung anong gawin niya sa'yo. Di sabihin nyo. Buti nga yun eh. Para pahintuin niya na ako sa pag-aaral. Walang niya ako. Bakit ba kayo Ayoko na mag-aaral eh. Kanang yung sumagot sa akin, ha? Tatay mo, hindi magandang impluensya sa'yo. Dahil na yun. Ngayon, pinabayaan mo na ang pag-aaral mo. Ano na lang ang sasabihin ng tatay mo kapag nalaman ito? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Linda? Nag-aalala kasi ako. Baka mamaya saktan mo ang ating anak. Sinabi
kita na ano nga ang problema sa anak natin. Huwag mo ililihim sa akin, di ba? Naglihim ka. Paano ngayon? Ha? Paano? Napakaraming back subjects na anak natin. Pasensya na, Danilo. Sorry. Dapat na nating ilayo si Carol sa lalaking yun bago pa may masamang mangyari sa kanya. Ibang ang anak natin sa dari na yun, Danilo. Paano kung hindi siya pumayag? Gawin natin. Dito lang ako sa bahay, Nay. Ayoko sa probinsya. Kung makakalimutan ang lalaking yun kung dito ka lang. Kaya iuwi ka namin sa lola mo. Doon ka muna mag-aaral. Ay naman eh. Para namang hindi kayo nagmahal. Tama ka, ano? Nagmahal din ako. Pero hindi katulad mo. Dahil hindi ko pinabayaan ang aking pag-aaral. Ay naman. Hindi ko sinayang. Hindi ko binaliwala ang hirap ng mga magulang ko. Naging responsible ako, anak. Ikaw anong ginawa mo? Nabawa mong tao na impluensya ka na walang kwentang lalaking yun? Mahal ko siya. Magaling ka. Sa ayaw o sa gusto mo, iuwi ka namin sa probinsya sa mga lugar. Habang narito ka pa, I'm sorry. Hindi ka makakalimutan. Kukunin ko rin ang cellphone para hindi kayo makapag-usap ng dala na yon. Danilo? Danilo, may tumawag sa istasyon niyo. Pupunta ka doon ngayon. Bakit daw? Mayroon daw nahuli ang mga kasama mo na sinasabing kilala ka. Ikaw ang tulak na nahuli ng mga kasama ko? Darren? Opo, Sarge. At sinabi mo pa sa kanila na kilala kita? Ha? Parang palayain ka rin, ha? Ganon? Ginagamit mo ko? Palayain mo na ako, Sarge. Hindi ko sasabihin sa kanila ang nalalaman ko tungkol sa baho mo. Baho ko sinasaktan mo, ha? Ano? Bitiwan mo kung nasasaktan ako. Anong gusto mo sabihin? Anong gusto mo sabihin? Syota ako ang anak mo. At tulad ko, adik din siya. Adik yung kaisa-isa mong babaeng anak. Walang iyak. Walang iyak. Bawiin mo sinabi mo. Bawiin mo! Wala akong babawiin. Oh, Yun ang totoo, kahit tanungin mo pa siya. Bakit mo ginawa yun, Carol? Bakit gumaya sa lalaking yun? Alam mo na palang adik sa siya mo. Sana nilayuan mo na noong Sabi ko ay, Nay. Nahanap po ako ng sobrang pagmamahal sa kanya. Kaya kahit po sarili ko, naibigay ko na rin sa kanya. Adik na rin ako kagaya niya. mula lang ako'y maging pulis. Naging tapat ako sa aking tungkulin. Para magkakaroon ako ng anak na adik sa droga. Napakasakit. Bawat po. Pasok ngayon ito, Danilo. Bagamat masakit. Dapat pa rin natin gawin ano ang Hindi natin gagawin sa probinsya
Sana ipapasok natin siya sa rehab. Sikapin mong gumaling, anak. Magbagong buhay ka. Hintay. Opo, Itay. Susunod na po ako sa inyo. Linda! Linda, tsaka mo na mong magbihis. Baka naiinip na ang anak natin. Eto na ako, Danilo. Ay, nako. Ay, ang bilis talaga ng panahon. Oo nga. Parang kailan lang nandali natin ang ating anak sa rehab. Tama ka, tama ka. Ngayon, lalabas na siya. Oh, paano? Sa probinsya na ba natin itidiretso si Carol pagkatapos sa rehab? Yun ang gusto niya, Linda. Doon na raw muna siya mag-aaral. Alam mo, mabuti na lang mailigtas natin ang ating anak. Kaya ngayon, malaya na siya sa droga. Maging sa dare na yun. At salamat sa Diyos. Dahil tinulungan niya tayong gawin kung anong nararapat. Tapos na sa college, hindi nagtatrabaho ang aming si Caron. Tuloy pa rin siya pagkatapat sa pinaghuling sa bayan. Sabi na ng mabigat at subok ng matalong sa aming pamilya. Sana naman po ay kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Danilo, isang pulis. At ito ang aking buhay. Sana'y marami pang pulis ang maging tapat sa bayan upang ang kapayapaan ay lubos nating makamtan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benabin, Rosana Villegas, at June Martin Legaspi sa papel na Danilo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito, aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng nagsisi sa paninindigan sa kanyang pag-ibig. Siya ay si Bessie. Wild ako kay Daddy, kaya madalas pagtalunan nila yun ni Mami. Pero dahil si Daddy ang padre de pamilya, talo pa rin si Mami. At ginamit ko ang pagiging spoiled ko para mas ako ang Mami. Daddy, ayaw niya po ako panagutan. Walang niyang yun. Matapos kang galawin, ayaw kang panagutan. Pero suminawan ka. Ang puso mo. Paano ba kasing may nangyari sa inyo? Gano'ng hindi mo naman boyfriend si Joe. Inuhan ko kami, Mami. May nangyari sa amin. Hindi mo dapat pinayagan yon, anak. Alam mo namang may iba siyang no? Kunya na ako si Jay. Ito na to eh. Tulungan niya naman. Pero anak, sa ginawa mo, kung sasaktan ng nobya niya, silang dalawa. Talaga nagmamahalan. Kaya mo, kasi... Anak, gagawin
John, tulog na tayo. Antok na ako eh. Matulog ka na. Hindi ko dalang higaan. Ito naman. Ano natin ngayon? Alam mo, hindi ako masaya sa pagpapasal sa'yo. Inuksan mo ko para mapikot. Pinilit lang ako ng dati mo. Binantaan ang buhay ko. Ano mo nagawa yun? Sa pagmamahal ko sa'yo. Gawin mo na ako bilang asawa ko. Ako. Huwag mo kong hawakan. Itong tandaan mo. Pagsisisihan mo na pinilit mo ko. Pagsisisihan mo. Lasing ka na. Tama na yan. Lagi ka na lang naglalasing. Hindi pa ako nagsaya. Ano pa ang ginagawa? Hindi pa nawawala sa usa. Sama ng loob ko ngayon. Sa bagay, hindi kita masisisi. Galit na galit sa'yo ng nanay ni Edith. Kasi nga, iniwan mo na lang sila. Kaya nagtagtang magpakamatay si Edith. Siya ang pinamahal ko, Arnel. Sisisihan ko na nagpapagso ng beso. Buti na lang, nakaligtas si Edith sa mata. Nagkataon, lalo kang masasaktan. Ang hirap ng loob ko na nararanasan ngayon. Mararanas ko rin, Edith. What? Isasara mo sa akin itong mga alahas mo? Oh, Sheila. Bakit? Wala akong pera. Kasi pinabibigay si John. Kahit na sumusweldo siya. Yun na nga bang sinasabi ko eh. Pinahihirapan ka na niya ngayon. Ayoko namang humingi ng pera kay Daddy. Lalo lang siya magagalit kay John. Ano mo, Bes? Pagkakabi siya alahas mo sa katsasang lanay. Magtatrabaho ko ulit sa company namin. Sasabihin ko kay Dad. Gagawin ko yun para lang malibang. Ay, huwag kang magagalit ha. Kaibigan mo ako. Kaya nagmamalasakit ako sa'yo. Hindi mo kasi dapat pinilit ang sarili mo kay John. Tuloy mo yun, ayan. At ang kumuha ng bato at ipinukpok mo sa iyong sariling ulo. John? Ito ka? Nakita mo na pala eh. Isa pang cellphone yan. Kapatan kong magkaroon ng cellphone. Akin na yan. Ano mo na pala eh. Ibigay mo na sa akin yan. Oh, yan. Walang yakap. Bakit mo itinapon ang cellphone ko? Walang yakap. Wisit ka. Ikaw pa may gana manampal. Ikaw nga ito ng loko. Una po akong sinaktan kasi kami ni Edan. Kaya tumagad ka. Bakit ka malungkot? Naiisip ko lang ang anak natin. Matagal ko na kasi siya hindi nakakita. So, Hindi ka ayaw niya na sinasermonan mo siya. Mangaralan ko lang naman ang ating anak. Ano mapabuti siya? Kinokontra mo siya. Kaya sa halip na masaya, naiinis mo. Alam mo ba, masaya ang buhay niya kay John.
Bakit mo nasabi yan? Anong nalalaman mo? Hello, Tito Petrus? Napatawag po kayo. Sa'yo, sila. Po? Ano po yun? Best friend ka ng anak ko. Kaya ikaw ang naisip kong tanongin. Tungkol na kalagayan mo si kay John. Lalaking yun ako. Pasensya na po dito pero wala naman po kasi sinasabing ganun sa akin si Bessie. Siguro mas mabuti po kung siya na lang ang tanungin niyo. John? Ano ibig sabihin nito? Bakit may mga maleta dito sa tayo? Bakit kalabas ang kami yan? Pala matalino. Tanga ka pa rin, no? Iwan? Naasawa na ako. Wala. Dahil kahit ano pang gawin mo, at kahit magsumbong ka pa sa daddy mo, wala kang magagawang mahalin. Kapagong sumusubukan, kaya magsumbong ka. Sabihin mo sa daddy mo na hiniwalayan kita para mapatunayan mo na handa na akong mamatay ngayon kaysa magsama ko sa'yo. Huwag ka mag-ulit! Huwag ako iwan! Daddy! Bakit ka umiiyak, anak? Ano problema? Si John! Iwan na ako! Ano? Sabi niya hindi na niya makakaya makasama pa ako. Petrus, sasama ko. Bakit ba naman ako nag-iwan? Daddy, di kayo dapat wala. Paano na kami ngayon ni Mami? Nakikiramay po ako, Tita Tina. Sila na. Alam naman ni Petrus ang sakit niya sa puso. Pero bakit hindi pa rin niya naingatan ang kanyang sarili? Talaga po siguro. Hanggang dito na lang ang buhay ni Tito. Sheila, kasalanan ko kaya namatay si Daddy. Kung hindi ko sinabi sa kanya na iiwalayan na ako ni John, hindi siya magagalit. Kasalanan ko ang lahat. Kapusukan ko ang nagpahabang sa daddy ko. Mommy, I'm sorry. I'm sorry. Napakasakit para sa akin ang pagpanaw ni Daddy. Dahil alam ko, kasalanan ko kaya nangyari yun. Ngayon, kami na lamang ni Mami magkasama. Pinipilit kong kalimutan ang kabiguan at katungkulan.
ako magtapos na sasabihin ko. Gusto ko sanang tawagan ng pansin ng mga nakikinig. Lalo ng mga kabataan. Huwag niyo sana ipilit ang inyong kagustuhan. Huwag niyo ipahamak ang inyong mga magulang. Huwag kayong maging mapusok. Dahil hindi niyo alam ang dulo ng inyong kapalaran. Ako po si Bessie. At itong aking buhay. Pait ang lasa ng pag-ibig na hinog sa piling. Huwag sanang kalilimutan yan ng mga nagmamahal. Mga Mga kaibigan, sa araw na ito, ay isa na naman pong nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang katulunan ng aral. Siya ay si Emmy. Apat kami magkakapatid at ako ang panganay. Dahil mahirap lamang kami, gusto ko sana maging doktora. Kaya lang, mahirap lamang kami, kaya kumuha na lang ako ng short course na maaari ko rin mapagkakita. Ito ay ang caregiving. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Ako po si Emmy, sir, ang caregiver na ni-refer ni Mrs. Rios. Ikaw? Ako po. 22 po, sir. Pero 3 years na po ako sa trabaho ito. I see. Marami ka na rin palang experience. Yes, sir. I guess mabait ka. Mahaba ang pasensya. Kasi hindi ka i-refer sa akin ni Mrs. Rios kung hindi ka ganun. Dapat naman po talaga maging mabait, matyaga, at mahaba ang pasensya ng isang caregiver. Dahil pasyente po ang inaalagaan namin. Sana nga magtagal ka sa amin. Lagi kasi kaming nagpapalit ng caregiver. May kasungitan kasi ang lola ko eh. Well, maybe it's because she is sick. At bukod doon, may problema din siya. Maaari ko na po ba siya makita? Lola Consuelo, oras na po ng pag-inom ninyo ng gamot. Gamot na naman. Ay, sawang-sawa na ako sa mga iyan. Konting tiis po. Kailangan niyo po ito para gumaling po kayo. Iwan mo na lamang yan. Mami ako na iinumin pag nasa mood na ako. Lola, ang pag-inom po ng gamot, kailangan pong gawin. Nasa mood man tayo o wala. Bakit marunong ka pa sa akin? Caregiver lamang kita. Ako amo mo. Kaya dapat sumunod ka sa akin. Pasensya na po. Pero si Sir Dennis po ang kumuha sa akin. Maalagaan po kayo. Kaya kailangan po tuparin ko ang pinakasahan niya sa akin. Dahil pag-ibig mo ko yun. Sasabihin ko kay Dennis na paalisin ka. Oh, wag naman po. Lola, tungkulin ko pong alagaan kayo. At yun ang trabaho ko. At kung sa gagawin kong ito, aalisin po ako ni Sir. Wala naman po akong magagawa. Basta importante, ginagawa ko po ng mabuti ang trabaho ko. Tigas ng ulo mo. Parang hindi mo kailangan ng trabaho. Kailangan ko po, Lola. 4 po kami magkakapatid. Ako po ang panganay. Tumutulong po ako sa mga magulang ko. Gusto ko po sana pagbutin ang trabaho ko. Magtagal po ako sa inyo. Oh, Fred. Emmy, ito pang kanin. Salamat, Lorna. Ay, salamat po, Inay. Na-miss ko ang luto nyo. Kaya nga, yung paborito mong ulam ang niluto ko. Kumusta naman ang matandang inaalagaan mo na? Masungit pa rin ba? Hindi na po.
Napaglubag ko din ang kalooban niya. Salamat naman. Hindi na nga po ako nahihirapan magpainom ng gamot sa kanya. At dahil doon, mas malakas na po siya ngayon. At nakikipagkwentuhan na rin. Kaya lang, baka pag magaling na siya, mawalan ka na ng trabaho. Ihanap naman po ako ng agency ko ng ibang papasukan. Ang mahalaga, gumaling ang pasyenteng inaalagaan ko. Aba, ang lola ko, nakakapaglakad na rito sa garden. Palakas na ako, Apo. Ay, mahusay kasi yung caregiver ko. Mukha nga pong hiyang kayo sa kanya, lola. Ano po, lola? Gusto po ba ninyong manatili pa rito si Emmy? Kahit na magaling na kayo? Ay, oo naman, Dennis. Gusto kong mag-stay pa rin siya sa atin. Kailangan ko naman talaga ng alalay. Matanda na lola mo. Wow, sa wakas. Nakita ko kayo uling tumawa. Ay, nagawa ko ni Emmy. Mahinahon kasi siya. Mabait. Wala nang sumbong na alam mo. Akala ko hindi na naman kita dadatnan dito sa bahay ninyo, Emmy. Pasensya ka na ha. Kasi minsan nababagong day off ko eh. Yun nga kaya, talagang iniiwasan mo ako. Eh, bakit ka naman ganyan magsalita? Nakita ko kanina nang ihatid ka ng mayaman mong amo. Bata pa pala siya at gwapo. Pero mas gwapo pa rin ako. Ako naman ito. Oo, inutila ako ni Sir Dennis. Bilin kasi yun ni Lola Consuelo sa kanya para dumadali ako makauwi dito. Sana nga totoo ang sinasabi mo. Sana wala kayong relasyon ng apo ng alaga mo. Eh, wala talaga kami relasyon. At saka bakit ba? Bakit ka pa nagkakaganyan? Eh, hindi pa naman kita nobyo ah. Mahal kita, Emmy. At hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Hindi! Sinabi yun ni Greggy sa anak natin. Oo, Fred. Kaya nga nainis lang si Emmy sa kanya. Hindi maganda sinabi niya. Kung narinig ko yun, makahinarap ko sa pinagsalitaan. Yan din ang nasa isip ko. Anong gusto niyang sabihin doon sa kanya sinabi? Dadaanin niya sa dahas ang ating anak? Yan ang huwag niyang gagawin, Lorna. Dahil pag may nangyaring masama sa anak natin, kahit ayoko maging kriminal, mapapatay ko siya. Lola Consuelo, kain na po kayo ha. Susubuan ko na po kayo. Bata ito. Paano ka makakakain kung susubuan mo? Ayaw na naman kumain ng isa. Sabayan mo na lang ako. Okay po. May tanong ako ha. Ikaw ba, Emmy, may nobyo na? Ay naku, wala pa po. Kasi po gusto ko munang matupad yung pangarap ko bago ko isipin ang tungkol sa pag-ibig. Ano bang pangarap mo? Wala po. Oh, bakit hindi yun ang kinuha mong kurso noon? Hindi pa po namin kaya eh. Sila lang po kasi nagtatrabaho sa amin. Pero ngayon na kumikita na ako, natutulungan ko na po sila. Nakakapag-ipon na rin po ako kahit pakonti-konti. Para saan? Para po sa pag-aaral ko. Plano ko pong bumalik sa school. Nagsapat na po ang ipon ko. Gusto mo mag-aaral? O, tulungan mo. Oo, sabi. Nakausapin ko si Dennis para lalayan. Maraming salamat po. Binalik mo ang sigla at kulay ng buhay ko. Kaya naman gusto kong tulungan ka.
Malayo-layo pa ito sa amin. Pero hindi bale. Ayaw ko na itong lakarin. Kaya naman kasi kung ihatid na naman ako ni Sir Denny sa bahay namin. Kumusta? Makagulat ka naman, Freddy. Bakit? Dahil lang iniisip mo yung mayamang ako ng alala mo? Hindi ba? Tumigil ka na. Sige na. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ako papayag na mapunta ka sa iba? Anong ibig mo sabihin, Greggy? Sasakot ka sa akin ngayon. Pinitiwan mo ako. Hindi ko sasama sa'yo. Kanino mo gusto sumama? Sa ako ng amo mo? Sir Dennis! Kinauna ko bang sasabihin sa'yo yan? O pues, sumama ka sa akin. Hindi, ayoko! Ayoko! Wala akong damdamin sa'yo. At lalo na hindi kita mamahalin dito sa ginagawa mo pamimilit sa akin. Ah, ganun ha? Tignan natin, halika. Magagawa dahil mas malakas ako kaysa sa'yo. Hindi mo Huwag na lang gawin yun. Oo nga naman, Fred. Nailigtas naman si Emily ni Sir Dennis. Pag hindi tinuruan ng leksyon ng lalaki niya, babalikan ka nun. Nag-file na po kami ng reklamo sa mga pulis, Itay. Pero naman, hinahanap na siya ngayon. Makinig ka naman sana sa amin. Paano na ang pamilya natin kung mapatay mo si Greggy? Magpaalam ka sa aming bahay. Huwag mo nang pumasok hanggang hindi nahuli ang lalaking yun. Para na rin sa kaligtasan mo. Yung Consuelo? Emmy, kumusta ka na? Hindi naman po. Kanina po, inauna na raw ko si Greggy. Kaya plano ko pong pumasok na bukas. Kasi nga po, naaalala ko po kayo lagi. Salamat naman. Ang totoo ha, sabay namin miss na kita. Kaya nga nagpahatid ako rito kay Dennis. Kilala ko po kayo sa parents ko, Lola. Emmy, anak, bakit hindi mo patuloyin yung bisita mo? Sino? Mama? Lola, kami hindi nakita ng nanay mo dahil nga sa paulit-ulit kong tinandihan ang paghingi niya ng tawad sa akin nang piliin niya si Fred at hindi ang nagugustuhan ko para sa kanya. Pero Lorna, anak, matagal ko nang binagsisihan ang pagkakamali ko. Naniwala ka. Hanap kita sa dati niyo tira, pero wala na kayo roon. Kalimutan na ho natin yun. Ang mahalaga, pinatawad niyo na ako. Natanggap niyo na si Fred. Lalo ko po kayong aalagaan, Lola Consuelo. Dahil tunay ko po pala kayo. Yun ang simula ng masaya namin pagsasama-sama. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Emmy, dating caregiver. At ito, ang aking buhay. Nagsigaw. Rosana Villegas, Leonel Benapin, Susan Robles, Alan Ortega, Angelo Alcantara, at Chiquit del Carmen Amor sa papel ng Larry. Sound effects, Jenny Mutiang. Technical supervision, Eric Luzaro, Bombuyar. Creative consultant, Ray Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Mula sa panulang ni Telma Corporal Alcantara. Direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan,
Sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang inang sinikap na magkaroon ng isang payapa at masayang tahanan para sa kanyang mga anak sa kabila ng pagkakaroon ng isang sirang pamilya. Siya ay si Selma. Natuklasan ko ang tunay na kalagayan sa lipunan ng pagkakaroon ng isang sirang tahanan na magsimulang tumuntong sa kolehiyo ang aking mga anak. Hindi ko inaasahang makakaranas sila ng diskriminasyon dahil lamang produkto sila ng isang broken home. Oh, bakit? Ano yata umuwi? Kala ko ba may interview ka ngayon sa scholarship na in-applyan mo? Bakit ka umiiyak? Naipasa ko naman po yung interview. Oh, Pero hindi po ako tinanggap sa scholarship na in-applyan ko. ha? Pero bakit? Pagkatapos po kasi ng interview, tinanong po ako kung buo raw po ba ang pamilya natin. Sabi ko po, grade 1 pa lang po ako nang iwan tayo ni Itay. At di ba sabi niyo, wag po ako magsisinungaling sa interview? At sinabi ko po, totoo. Oo naman. Hindi talaga dapat magsinungaling. Mas tama pa rin yung magsabi ng totoo. Paano yan? Anak. Yung scholarship lang po na yun ang pag-asa ko para makapag-aral ako ng college. Nay, ayoko nga ito sa pagpasok sa college. Ayoko po. Talagang hindi mo pa rin makakalimutan yung interview sa atin sa Dean's Office nung papasok pa lang tayo sa first year college, no, man? Yung una kasing pagkakataon na nagsinungaling ako sa buong buhay ko, Enzo. At hindi alam yun ni Inay. Alam mo na naman ang motto ni Inay. Kailangan palaging magsabi ng totoo. Pero minsan yata, kailangan talagang sinungaling, no? Kung sinabi ko kasi, umila na ako sa tatay. Pero buhay pa nga si Itay. Lalo na magiging komplikado Yak, itatanong pa nila kung nasan si Itay. Bakit hindi namin kasama sa bahay at kung ano-ano pa. Hindi sinabi ko na lang, house husband si Itay at si Inay na nagtatrabaho. Pero tingnan mo, naitawid ka sa koleyo ng pagsisinungaling na yun. Minsan kasi, hinahanapan na lang tayo ng intelektual na sagot sa mga nag-i-interview sa atin. Naalis sila kapag higit sa sagot na gusto nilang marinig ang maibibigay natin. Ang mahirap lang, dapat ka nilang mahusay ka sumagot. Hindi ka na nila titigilan ng mahihirap na tanong. Naawa na ako sa bunso ko nitong huli. Madalas, nagigising na lang ako sa kanyang pag-iyak. Masyado niyang dinibdibang hindi pagkakatanggap sa kanya sa inaplayan niyang scholarship para sa kanyang pagkukulehiyo. Malakas-lakas nga lang titinda ng kami. Sapalaran ko na siya ipasok sa private school Kasi naman bakit kasi may mga foundation na ganun yung patakaran? Oo nga Di ba dapat nga mas tulungan pa nila yung mga estudyanteng determinado na makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng pagiging galing sa isang sirang tahanan? Sumasumari ng loob ko kapag may nababalitaan ako. Inaabang nila ang kanilang pamilya. Panunod ng pagiging isang at ang pagiging isang mabuting halimbawa ang isa sa pinakamahusay na paraan lang maipakikita nila sa kanilang mga anak para lumaking mabubuting tao ang mga ito. May takot sa Diyos. Matt,
Oh, Enzo. Tingnan mo, may natanggap akong message mula kay Sandra sa Messenger. Kinukumusta tayo pareho. Si Sandra na valedictorian natin nung high school. Aba, bakit bigla daw niya tayong naalala? Siya pala ang president ng student council ng kanilang university. Ngayon, may scholarship program sila para sa mga incoming freshmen. At may natitira pang isang slot. Ang gusto raw na mula sa alma mater natin kumuha ng isang scholar bilang pagtanaw na rin daw niya ng utang na loob sa school. Teka, tamang-tama. Naghahanap talaga ng college scholarship si Leia. Magandang balita yan para sa kapatid ko. Oo nga. Saka, sa school din natin graduate ng senior high si Leia. Kaya sakto siya sa slot na yun. Ito nga pala ang iba pang requirements. Patingin. Ipinasa na rin ni Sandra sa messenger, pati yung office ng student council. Binigay na rin niya. Bakit na matutuwa si Leia sa ibabalita ko sa kanya? Mabubuhayan ng loob ang kapatid ko. Bakit naman kasi yung mga katulad ni Selma at ang mga anak niyang nakakailan ng oportunidad? Samantalang sila yung mas nangangailangan. Ay, nako, kung minsan talaga nakakapagtampo rin ang buhay dito sa mundo. Maganda ang pagpapalaki ni Selma sa mga anak niya. Kaya naniniwala akong palaging may magandang tuwang na nakakasya nila dito sa mundo. Kaya huwag na huwag silang mawawala ng pag-asa. Ituloy lang nila ang mga nasimulan nilang kabuhayan. Mabuting tao si Selma. Kaya yun din ang nakamulatan ng kanyang mga anak. Ang asawa ni Selma na higit na sa ginto. Ang tinapon niya. Tamang-tama, kuya. May mga photocopy pa ako na itabi ng mga requirement ko. Ililipat ko na lang sa bagong envelope para maipasa ko sa office ng student council ni na Ate Sandra. O sige, i-message ko siya sa messenger para i-abis ang pagpunta mo ron. Naku, maraming salamat sa inyo ni Kuya Enzo, kuya, ha? Kahit paano, nagkaroon ako ng pag-asa makapag-aaral nga ako sa college. Alam mo, depressed na talaga ako. Gusto ko naman sumuko, kala mo ba? Si Sandra pa rin ang susi ng lahat ng ito, Leia. Mabait din kasi yung kaklase ka namin noon ng Enzo. Nung naman nakakasama kami sa high school. Talagang matulog minsan sa mga estudyanteng nangangailangan. Oo, tatandaan ko. Palagi rin siya sumisilip sa room namin noon. Kung meron kaming hindi naiintindihan sa mga subject, tinuturuan niya kami noon. Basta, mag-review ka pa rin, ha? May entrance exam yung scholarship na yan. Kaya may interview rin. Pero sumagot ka na ng kung anong nasa puso mo. Kung kailangan ko magsinungaling, para lang maipasa yung interview, kuya. Siguro, baka maingat pa rin magsabi ng totoo. Mas nagbubukas kasi ng mga opportunity ang pagiging matapat. Basta't maniwala ka lang sa sarili mo, sa kakayahan mo. Oo, minsan, hindi tayo magtagumpay sa una nating pagsisinungaling. Pero hindi natin yung dapat makasanayan. Nay! Oh, Bakit? ano nangyari? Bakit iyak ka ng iyak? Naku, Nay, iyak po ng kaligayahan yan. Kasi nga, nakapasa siya sa interview sa ina-apply ng scholarship sa university ni Sandra. Kaya sa susunod na linggo, pwede na po siyang mag-enroll sa kursong gusto niya. Totoo ko yung sinasabi ng Kuya Mat mo, Leia. Opo, Nay! Dininig po ng Diyos sa mga dasal ko. Pinigyan po niya ang aking hiling. Na sana makapasok po ako sa interview na yun. Hindi ba sabi ko naman sa iyo, mahal tayo ng Diyos. Dahil sinasagot niya ang ating mga dalangin. Lalo na kapag nagdarasal tayo ng tunay ang ating mga layunin at taos sa ating mga puso. Opo, Nay. Kaya hindi rin po ako
sumuko dahil alam ko, inilalapit tayo ng ating mga panalangin sa Kanya. Hallelujah. Kahit nga kung minsan, hindi natin alam ang eksaktong sasabihin natin sa ating mga panalangin. Pero alam ng Diyos ang nadarama natin. Hindi talaga matapos-tapos yung pag-iyak mo dahil sa pagkakapasan ni Leia sa ina-play ng scholarship, ano? Paano naman? Huling pag-asa na nga kasi namin mag-ina yun. Kaya hanggang ngayon, para pa rin akong nakatuntong sa ulap sa napakagandang biyayang yun. Kaya kahit sa kabila ng maraming problema ang pinagdadaanan niyong mag-iina sa buhay, huwag sa pag-asa sa tao. Masasabi magiging maayos din ang buhay niyo sa inaharap. Dahil habang may pag-asa, tiyak na laging may bagong pagkakataong magbibigay sorpresa sa inyong mag-anak. Laging may darating na isang bagong araw para sa inyo. Basta kami ni Luis, nandito lang kami palagi para sa inyong mag-iina, sir. Mananatili niyo kaming kaagapay. Lalo pa sa magaganda niyong layunin sa buhay. Alam niyo bang kasama kayo mag-asawa sa pinagpapasalamat ko sa itaas? Kaya naging sandigan ko sa mga sandali ng kagipitan. Biyaya kayo ng langit para sa aming mag-iina. Totoong maraming hamong pinapaharap sa lipunan ang isang sirang tahanan. Ngunit higit pa rin sa paghusga ng ilan, ang gabay pa rin ang nasa itaas, ang makapangyarihan. Lalo na sa katulad naming mag-iina na hindi natatapos sa mga pangarap. Patuloy na pinakikipaglaban ang aming mga pangarap. Sa ngayon, magtatapos na si Matt sa kanyang huling taon sa kursong architecture. Samantalang kasalukuyan naman nagsisikap si Leia sa pag-maintain sa kanyang scholarship sa kolehiyo sa kinuha niyang kursong komersyo. Marami pa magagandang pangarap ang aking mga anak. At bilang isang ina, lalagi lang ako nakasuporta sa kanila. Ako si Selma. At ito ang aking buhay. Ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan. Subalit sa maraming hindi maunawa ang dahilan. Kung kaya hindi maiwasan ang pagkakawatak-watak ng mga miyembro nito. Gayunpaman, hindi pa rin madamot ang tagumpay mula sa isang sirang tahanan tulad ng isang buo at normal na pamilya. Mga nagsiganap, si Kid del Carmen Amor, Rosana Villegas, Minel Benhamid, June Martin Legaspi, at Susan Robles sa papel na Selma. Ilapat ng angkop na tunog Jenny Mutian sa musika ni Bubo Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anjin Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito